Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Spanish Mamon. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 5 piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, sugar 75 grams, egg yolk 5 piraso, mantika 1/4 cup, fresh milk 1/4 cup, sugar 75 grams, asin 1/2 teaspoon, kalamansi 2 piraso, cake flour 150 grams at baking powder na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang mantika, asukal, fresh milk, baking powder at asin, 2 kalamansi, atin nga pala itong salain kapag inilagay na natin ito. Ilagay na natin ang cake flour at kapag inilagay natin ito, ay kailangan natin itong salain para maiwasan ang mga buo-buo or ang pamumuo nito. Pagkatapos, ilagay na natin ang 5 itlog. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating nilagay dito. At higit sa lahat ay para matulong na rin ang ating asin at ang ating asukal. At dahil wala na itong buo-buo at okay na ito, ay okay na ito para itigil na natin ang paghahalo. Ngayon naman, maglalagay tayo ng egg white at COT. At i-turn on na natin ang ating mixer. Hayaan lang natin siyang mag-mix hanggang sa umalsa na siya ng kaunti at pwede natin ilagay ang ating asukal. Continue lamang natin sa pag-mixer at kapag ganito na po ang quality ng ating egg white, yung makinis na po siya, foamy at higit sa lahat ay maputi na, okay na po ito para ihinto na po natin ang pag-mix. Ilagay na po natin ito sa ating unang minix at dahan-dahanin lamang po natin. Sa paghahalo naman po nito ay isang direksyon lamang po ang ating gagawin para po hindi po siya bumagsak tsaka maalsa pa rin po ang kanyang itsura. Haluin lamang po natin ito ng haluin hanggang po sa di na po nagsiseparate yung kulay nila. Wala na pong white at kundi nagsama-sama na po talaga sila. Atin na po itong ilagay sa ating 8x3 na molde. Isa lamang po ang ating ilalagay dito. Atin lamang po itong papantayin. At pagkatapos po pantayin, ilalagay po natin ito sa ating plancha na may laman po na isang lata ng tubig. Okay na po ito para mailagay na sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba po ay 220 at ang baking time ay 45 to 50 minutes. After 45 to 50 minutes ay luto na po ang ating Spanish Mamon at atin na po siyang tinanggal sa molde, pero kapag malamig na po, bago po siya tanggalin. Ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Sobrang laki, sobrang lambot, sobrang fluffy, at higit sa lahat ay napakasarap naman talaga nito. Di po ba napakaboga niya? Simple nga lang po ang ating cake. Wala siyang icing, pero higit sa lahat ay talaga namang sa taste buds natin ay mag-winner talaga siya. Dahil sobrang sarap niya talaga at sobrang linamnam naman talaga niya mga ka-bakers. Kaya naman, atin na po itong itest sa fluffiness, bonggang-bongga. At higit sa lahat ay atin na po itong hiwain mga ka-bakers. At dahil medyo mainit-init pa nga po ito noong aming tinanggal sa molde, ay dahan-dahanin lamang po natin ito ng kaunti. Excited yarn? Medyo excited nga po talaga ako. Dahil may makakain na naman ako. Palagi naman po ako may nakakain mga ka-bakers. Pili ko nga kailangan ko na nga pong mag-dieta. Anyways, ito na po ang kanyang itsura na sobrang lambot, sobrang fluffy, at talaga namang patok na patok. Kaya naman, ano pa pong hinihintay nyo mga ka-bakers, gawin nyo na din dahil mabenta din po talaga ito kung atin din po itong ipang nenegosyo. Ito na po ang ating Food for the Soul ngayon. Panaghoy, chapter 3, verse 25 to 26. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya, kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Amen mga ka-bakers? Amen! Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.